willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibuwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Matibag, nakahanap ng katapat, nakatikim ng mura kay Attorney Harold Respicio, anak ng Kagwang. Ito ay pagkatapos sinampahan ng reklamong sedition at rebellion si Attorney Harold Respicio, kaya pinaulanan itong si Matibag ng mura. Nako, ito pa. Kaso pa rin po ang pag-uusapan natin. Nako, sana man lang mag-react na dito ang Iglesia ni Cristo. Matindi na po ngayon ang kahibangan ng gobyernong Marcos gamit ang ombudsman. Senator Marcolita, kinasuhan ng plunder, anak ng Kagwang. Oh. Ito na nga ho yung sinabi ni Amy Marcos na kapag hindi ho sumali sa grupo ng Tuta 11 ay tinatakot na kakasuhan. Lahat na yata sila ay kakasuhan. Anak ng kamuti naman talaga. Oh, ito, Pinky Lacson. Hindi pa rin makamove on na pinalitan si Tuta Soto. Pinky, umasa pa rin po ng kudita. At type daw niya si Sherwin Gatchalian na maging Senate President. Anak ng kamuti. Wala na, sobra-sobra ng pamumulitika. Pinagbigyan kayo ng mga 8 months wala kayong ginawa. Yung flood control, hindi po ninyo inimbestigahan ng todo. Pinatulog lang po ninyo at hinayaan lang po ninyo ang gobyerno na mag-imbestiga. Mantakin mo, Executive Department ang nasasangkot, Executive Department din ang nag-imbestiga, anak ng Kagwang. Saan po ang hustisya nito sa mga biktima ng flood control na trilyon-trilyon ang ninakaw ng mga animal? Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Nagulat po at ang sambayanang Pilipino sa pagmumura ni Attorney Harold Respicio kay Matibag. Saan po nga ba ito nag-ugat? Dahil po ay sinampahan ng kasong sedition at rebellion itong si Attorney Harold Respicio. Dahil umano sa kanyang mga binibitawang salita habang nagtatalumpate ay may nabanggit siyang magrevolusyon tayo. Anak ng kamuti naman. Ito, pakinggan po muna natin ang balitang ito patungkol kay Harold Respicio. Lahat na yata ng mga kalyado ni former President Duterte kinakasuhan na Ito, pakinggan natin. Nahaharap sa patong-patong na asunto si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio mula sa probinsya ng Isabela. Inireklamo siya ng reklamong inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication, at unlawful utterances sa National Bureau of Investigation o NBI. Inihain ang mga yan ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC laban kay Respicio. Dahil yan sa mga post online at pahayag ni Respicio sa isang pagtitipon na iniengganyo umano ang publiko na magrebelde sa gobyerno. Sabi ng NBI, pwede ring maharap sa disbarment si Respicio na isang abogado. Nakatakdang ipatawag ng NBI si Respicio kaugnay sa mga alegasyon. Senator Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi nito ni Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayo mag-revolusyon? Sabagot yung organisasyon, wow, willing ba kayo mamatay? Yun yung sagutan noon na pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando doon lahat pasok lahat. At isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maalis siyang kasuhan ng disbarment sa Integrated Bar of the Philippines. Nakakabubo ka talaga, Matibag. Kung ang paniwalaan ng taong bayan, yung sinabi mo,
siguro nga pwedeng inciting to sedition. Pero para sa akin, part pa rin po yan ng freedom of expression at freedom of speech kasi wala man pong nangyayaring revolusyon at wala namang nangyayaring pagtatawag ng mga grupo na magrevolusyon tayo in aktwal. Walang ganun eh. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin na kasuhan ka ng rebellion. May actual ba na rebellion? Hindi. Saan po ba nangyayari yan? In public place na lugar na mayroong pagtitipon. That's part of expression, freedom of expression. Siguro, masasabi mo tong rebellion kung kayo ay nagtitipon talaga, nagmi-meeting ba, no? Secret meeting, hindi public, in private meeting. Tapos nag-uusap kayo na karoon tayo ng rebellion, ito ang gagawin natin, ikaw yung grupo ninyo, ganito. Siguro yan, pasok yan sa rebellion at sedition. Pero ito, in public place po kasi, kumbaga nagkaroon ng program sa publiko at bigla pong nakapagsalita po ng revolusyon si Atty. Harold Respecio. Ako alam ko na alam ni Atty. Harold Respecio yung kanyang ginagawa. Pero mali po yung interpretasyon ni Matibag. Maliwanag po doon sa video. Ito, ipipli natin kasi kung si Matibag yung papakinggan natin, anak ng kagwang eh. Baka mapaniwala tayo ng kalukuhan ito. Sinungaling yan, di ba? Si Pinocchio yan eh. O ito, pakinggan natin yung sinabi nila na mayroong inciting to sedition at rebellion. Okay, tingnan mo ito. Pagtitipon po yan sa Davao, nagkakaroon ng parang launch ng isang movement, mga voluntary para kay Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po ninyo kung meron bang rebellion o sedition. Okay, ito. Willing ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Dahil ako, willing akong ibiwis ang aking buhay. Gusto ko ang marinig ang sagot sa inyo. Handa ba kayo sa isang revolusyon? Handa ba kayong ibuwis ang inyong buhay para kay VP Sara Duterte? Paano yan mga kapatid? I-impeach na daw nila si VP Sara Duterte. Papayag ba kayo? Yung. Pero nagkakabayaran na sila sa house ngayon eh. Mga tanga talaga itong mga mokong na ito, na mga congressman. Alam naman nila na kapag natuloy yung impeachment trial, at bago magtapos yung impeachment trial, by legal strategy, pwedeng mag-resign si VP Sara Duterte. At yung impeachment proceedings, magiging factus officio. It will have lost its purpose. At titigil na siya. At pwede na siyang tumakbo bilang presidente sa 2028! Ayan. Gigil na gigil si Atty. Harold Respecio. Kaya ang tanging dahilan lamang kung boboto itong mga congressman na ito sa Monday para ipasa yung articles of impeachment para sa Senate. So, malamang ito na po yung video na sinasabi ni Matibag na handa na ba kayo magpakamatay, magrevolusyon. Para sa akin, madali po intindihin yan eh. Yung sinabi po ni Atty. Harold Respecio, kung sakali po, no, i-convict nila si Vice President Inday Sara sa impeachment court, handa na ba kayo magrevolusyon, no? Handa ba kayo magpakamatay para kay Vice President Inday Sara Duterte? Yun yung punto dun. Walang direktang sinabi na magrevolusyon tayo ngayon. Handa pa lang ba kayo kung sakaling ma-convict si Inday Sara dyan sa impeachment court? So walang talagang actual na ngayon na mag-revolution tayo, walang ganun na gustong mangyari. Mangyayari lamang yan kung si Vice President Inday Sara ay i-convict sa impeachment court. Malabo man na magkaroon ng conviction. So ngayon, kung walang conviction, walang revolusyon. Pareho pa rin yan sa sinasabi ni Inday Sara na banta kay Bangag, Tambaloslos, Lisa, na kapag mamatay si Inday Sara,
magiganti si Inday Sara, may kinontak na siya. Conditional threat, ito naman conditional revolution. Bakit ba? Si Inday Sara ba ay kinonvict na ba ninyo? Kasi pag kinonvict ninyo, talagang magrevolusyon. yan yung punto doon. No? Alam nga naman na hahayaan lang ng taong bayan na si Inday Sara ay i-impeach. Binuto po yan ng 32 million eh. Mantakin mo sa 32 million, kahit 2 million lang lumabas dyan. O talagang revolusyon na yan. Ako sa akin, part of freedom of expression, part of freedom of speech. So wala akong nakita dyan na sedition, rebellion, na sinasabi ni Patibag. Parte pa rin po yan ng Article 3. Yan, Section 4, Freedom of Expression at Freedom of Speech. Hindi ka pa rin pwedeng kasubuhan dyan ng rebellion. Marami namang kinaso sila sa mga political vloggers, sa mga SMNI News anchor, ng mga sedition. Wala namang napatunayan. Nababasura lang naman din eh. Ngayon, meron pa po akong isang video na ipi-play. Baka dito rin kinuha nila na si Attorney Harold Respicio ay makasuhan ng rebellion at sedition. Kasi alam ko talagang yung social media, lahat na kasama tayo diyan ng mga pro Duterte ay sinusundan ng gobyernong Marcos para kung meron silang makikitang medyo libelous or pwedeng masampa ng sedition kahit kunti lang, kukunin nila yon at sasampahan ka ng kaso. Ito na nga ho ang nangyayari kay Attorney Harold Respicio. So ito naman, meron naman isang video. Panoorin nyo rin po kung pwede bang sinabi nilang rebellion at sedition. Magkakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa tatay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Magkakaroon ng revolusyon, kabsat, at nakataya yung ulo mo at hahabulin ka ng taong bayan. Worse ang mangyayari sa'yo kaysa nangyari sa tatay mo. Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Okay. So magkakaroon daw ng revolution, kabsat, no? Worse ang mangyayari sa tatay mo, no? Kaya mag-ingat ka sa mga ginagawa mo ngayon. Ngayon naman, sino ba yung tinutukoy niya dyan? Wala siyang binanggit na pangalan. No? Kung sino yan, si Kabsat. Kasi sa kaso po, kailangan meron kang may specific na pangalan para makasuhan ka. Anong revolusyon saan naman? Wala siyang ganun. So ito pa rin sa nakikita ko, hindi pa rin ho ito magagamit ni Matibag ng gobyernong Marcos para makasuhan siya ng rebellion at sedition dahil wala naman talagang aktual na nangyayaring meeting or pagtitipo na pribado para lamang magrevolusyon. Kasi kung ikaw magrevolusyon, magpaplano ka ng rebellion, hindi mo i-announce in public. Kasi kagaya rin yung death threat kay Inday Sara, hindi mo rin pwedeng i-announce in public kung meron kang gagawing masama sa isang tao. Na which is, ito ay nagtatalumpati, ito ay pinupost niya, in public, no? Hayagang ipinahayag niya dyan sa kanyang social media. So ikaw kaya mag-revolution? Harap-harapan mo, i-announce in public? Mukhang malabo po. So ito pa rin, parte pa rin po ito ng freedom of expression at freedom of speech, lalo na wala naman siyang binanggit na pangalan kung sino yan si Kabsat. Ano ba yung Kabsat? Di ba ho, iyan yata yung tawagan ng mga Ilocano? Wala naman sinabing Kabsat Bangag, tsaka Kabsat Matibag. Kaya naman ang gagalaiti po itong si Attorney Harold Respicio. Nagpaulan po ng samot-saring mura. Minura si Matibag, nakahanap ng kakatapat. NBI Director, kakasuhan ako today for the series of strong statements that I made. Yeah, buddy! Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a fucking large piece of shit. Yan na yan. Mas lalo kang nakatikim ng mura-murahin mo yan, Attorney Harold. Wala naman yung kwenta itong hinayupak na Matibag.
You're a fucking large piece of shit. Ayon kay Attorney Harold Respicio. Asong-aso talaga itong si Matibag. Mantakin mo ha, matindi po yung gobyernong Marcos ngayon laban sa mga kritiko. Talagang ginamit po nila ang buong puwersa ng gobyerno. Si Matibag, ayan, NBI. Alam naman natin, palabigasan nila yung NBI pagdating sa mga critics, no? Sa mga opposition. NBI agad, tatakotin ka ng sedation, rebellion. Pero hindi na po healthy yung isang administrasyon at isang bansa na demokratiko na kada may bumabatiko sa inyo ay tatakutin ninyo ng kaso, mga anak ng kagwang. Iyakin masyado ang gobyernong ito, mapang-api, mapanggipit. Ito ay suppression of freedom of expression at freedom of speech. Mantakin mo ha. Sa aming mga political vloggers sa social media, ayan yung NBI. Oh, nagbabantay. Pero iba naman po dito pagdating sa mga opposition na mga politiko. Talagang ang gamit po nila, hindi lang NBI, hindi lang kapulisan, pati ombudsman. Kaya nga ako sa akin nagtataka lang ako kasi itong si Senator Amy Marcos, lahat na lang ng galaw ng bangag admin, alam ni Senator Amy Marcos. Senator Amy, kasama ka ba sa meeting? Nangyari kasi yung sinabi niya na nananakot ang gobyernong Marcos. No? Yung FLR, tapos yung OMB, Ombudsman. Pag hindi ka sumali sa kanila at hindi mo babanatan ng mga Duterte at hindi ka kumampi sa kanila, gagamitin nila yung OMB, yan ang sinasabi ni Senator Amy, Ombudsman. Na ito na nga po ang nangyayari ngayon kay Senator Marcolita. Hindi lang si Senator Marcolita. Di ba, nauna na dyan si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Escudero. Kaya tuloy, nung una, medyo naniniwala ako kaunti dito sa mga kaso kay si Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva sa flood control. Noon ha. Pero ngayon, mukhang hindi na po ako naniniwala dito sa flood control labang kay si Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Bakit? Putya ito si Senador Marcolita, sinasampahan nila ng kasong plunder. Anak ng kagwang, ano na po nangyayari dito? So ito, Oplan Horos, lahat ng kaalyado ng mga Duterte, pababagsakin nila, kakasuhan. Gamit ang ombudsman, nagagamit talaga si Boy ngayon, pananakot sa mga kritiko sa oposisyon, lalo na ngayon sa Senado, dahil ang Senado ngayon ay mainit dahil nga po, diyan po iko-convict si Vice President Inday Sara sa impeachment court. Na pag tinignan po natin, ay wala pong numero yung gobyernong Marcos para makonvict si Inday Sara. Kaya ngayon ito, si Marcolita na talaga ang binanata nila. Sa mukhang hausyaw talaga, sarswila lang yung mga sinasampa nilang kaso kay si Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Dahil dito, na isinampa nilang kaso kay Senador Marcolita. Nako, sana man lang, pumalag na talaga ng mabigat itong Iglesia ni Cristo sa ginawa ho nila ngayon kay Senador Marcolita. Ito, pakinggan natin. Ito. Sinampahan ang reklamong plunder at indirect bribery si Senador Rodante Marcoleta sa Ombudsman dahil sa pagtanggap umano ng regalong 75 million pesos. Ang sabi ng mga investigador ng Ombudsman, masyadong malaki ang halagang tinanggap ng nooy kongresistang si Marcoleta para isiping walang hinihintay na kapalit ang mga nagbigay. Nakatutok si Joseph Moro. Dati ng issue kay Senador Rodante Marcoleta ang pagtanggap niya ng pera mula sa 3 donor noong 1 taon na hindi niya idineklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Lusot siya sa Commission on Elections dahil nabago na raw ang batas at hindi na raw ito isang election offense. Ang katwiran pa ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Pero ngayon, basehan na ito ng isang criminal complaint. Ang isyong yan ng pagtanggap ni Senador Marcoleta ng milyong-milyong pera ang nakitang basehan ng Ombudsman para sa reklamong plunder.
Sa order na eksklusibong nakuha ng GMA News mula sa isang source, pinasasagot ng Ombudsman si Marcoleta sa reklamong inihain ng Field Investigation Bureau ng Ombudsman. Sa investigasyon kasi nito, nakitang habang nakaupo bilang kongresista, tumanggap si Marcoleta ng 75 million pesos noong January 2025. Batay ito sa pag-amin mismo ni Marcoleta sa investigasyon noon ng COMELEC. Lumabas din ito sa donors tax returns na isinumite ni Marcoleta sa COMELEC. Batay sa investigasyon, hindi niya umano idineklara ang cash sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth para sa taong 2025. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, kahit daw hindi election offense, ang pagtanggap niya ng pera maaaring mauwi pa rin sa pananagutang kriminal at administratibo. Plunder daw na may tuturing ang sunod-sunod na pagtanggap ng pera ni nooy Congressman Marcoleta na umabot sa 75 million pesos sa ilalim ng Republic Act No. 7080. Sa laki daw ng halagang 75 million pesos, hindi na raw ito may tuturing na ordinaryong kagandahang loob kundi korupsyon na para makakuha ng pawor mula kay Marcoleta. Hindi rin daw dapat ito itinuturing na normal para sa mga pampublikong opisyal porket walang sinabing hinihinging kapalit. 3 tao ang pinanggalingan ng pera, 30 million mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula sa isang Joseph Espiritu at 20 million pesos naman galing sa isang Aristotle Baluyot. Dawit din ang 3 sa reklamo. Sabi sa reklamo, sila ay mga co-conspirator o kasabwat dahil nagkuntsabahan sila sa paglilihim ng tunay na dahilan para sa cash gift. Bukod sa reklamong plunder, pinakakasuhan din ng 4 ng paglabag ng Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta pinakakasuhan din ng indirect bribery. Hinihingan pa namin ng pahayag sina Marcoleta, Espiritu at Baluyot. Tingin naman ni Defensor, pilit ang kaso. Doon naman sa amin, hindi ko rin alam kung ano yung basis kasi how can it be plunder when there was no government funds involved. Okay. Walang government transaction on anything. Okay. So hindi ko talaga makita. So sa Alam niyo po sa akin lang medyo mahirap po yung sinasabi nila na plunder laban kay Senador Marcolita at itong kay Defensor. Mantakin mo pati yung nagdonor ay kinasuhan po ng plunder. Nakamote naman to. Mga siraulo yung nasa gobyerno. Boying, ano na? Kasi ako sa akin pag sinabi mo pong plunder, ito po ay may kinalaman sa kaban ng bayan, no? Galing sa government funds. Pero kung wala namang winaldas, kaya nga plunder kasi winaldas mo ang pera ng bayan Sipin mo putang ina, kalukuhan po ito para sa akin. Si Marcolita, sila ni Defensor, kasama yung nag-donate, wala pong winaldas na pera galing sa kaban ng bayan, kinasuhan ng plunder. Samantala si Bongbong Marcos, itong si Tambaloslos, mga congressman na tumatanggap ng mga mali-malita, walang kasong plunder na maliwanag, pera po ng bayan ang pinag-uusapan dyan sa flood control, trilyon-trilyon. Pero si Marcolita, ito na tayo ngayon wala na, gaguhan na talaga to. Para sa akin. Wala pong winaldas na pira galing sa kaban ng bayan, kinasuhan po ng plunder. Wala na, halata na masyado itong ina-animal na gobyerno na ito. Wala na sa hulog Tapos, na-dismiss na nga ho yan sa COMELEC. Walang ganun na may paglabag sa Omnibus Election Code. Kasi nga, bakit na-dismiss? Yung donasyon na pira na tinanggap ni Marcolita para sa pangangampanya ay ibinigay sa kanya ay wala pang eleksyon. So paano po nagkakaroon ng kaso itong si Senador Marcolita? Sasabihin na yung sagip ipinagbabawal daw na tumanggap ng pera yung politiko, public official. Siguro, administrative case, pwede siguro doon. Pero yung mga criminal case, plunder po, sus ko, Ginoo, ano na po ang nangyayari sa bayang ito? Kung sino pa ngayon ang walang winalda sa kaban ng bayan, sila ngayon ang kinakasuhan na plunder ng plunder.
Pero kung sino yung mga nagnanakaw sa kaba ng bayan ng trilyon-trilyon, walang kasong plunder. Anak ng kamote na to, ano na nangyayari sa iyo, Boyong, no? Nabububo na yun, ha? Oh. Ngayon, ito po, ha, mga kabisdak. Itong ombudsman, ito galing, may nagmarites, no? Ginagamit na talaga ngayon para mapatumba, mapabagsak ang mga kaalyado ng mga Duterte. Alam naman natin talaga itong si Senador Marcolita, Iglesia ni Cristo. Nakita po natin yung kanilang suporta sa mga Duterte kasi nga hindi naman pinapahirapan ng Duterte admin itong Iglesia ni Cristo. At ang maganda nga ho sa kanila ay tumatanaw po sila ng utang na loob. Ito si Senador Marcolita, binibuild up ni Tatay Digong na tumakbo kang senador, mananalo ka. Kaya nagpapasalamat si Senador Marcolita ng tudo ho kay Tatay Digong. Kaya hindi ho nila mahatak-hatak papunta sa kanila. O dito sumayaw ka, hindi. Si Senador Marcolita, stricto yan pagdating sa batas. So wala, pamumulitika lamang ho ito. So lahat na lang ho ng mga kakampi ng mga Duterte, kinakasuhan. Sila Chis Escudero, binuhay. Pati kay Chis Escudero, kaso sa Kumilik, binuhay na naman. Pero ito, tingnan mo, uubusin talaga nila yung mga senador, nakakampi ng mga Duterte. Kasi nga, dito sa impeachment, kailangan bumoto ka na ma-impeach si Inday Sara. Meron pa! Uubusin silang lahat, kakasuhan. Panak ng kamuti, kalukuhan na po ito. Pakinggan natin, oh. May napipinto manong pagsasampa ng mga kasong plunder at graft laban sa ilang matataas na opisyal dahil sa flood control scandal. Ayon sa veteranong journalist na si Ramon Tulfo, magsasampa ng plunder case ang ombudsman laban kay Senador Mark Villar. Kaugnay ito sa mga proyektong iniuugnay sa DPWH noong siya pa ang kalihim mula 2016 hanggang 2021. Binanggit din ang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kung saan umaabot umano sa 18.8 billion pesos ang mga proyektong napunta sa construction firm na iniuugnay sa mga bilyar. Kasama rin daw sa mga posibleng kasuhan si Senador Bongo dahil sa halos 200 infra projects na nai-award sa CLTG construction firm na iniuugnay sa kanyang pamilya. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na senador pero wala pa silang tugon sa ngayon. O, tingnan mo. Lahat na lang ng mga kalyado ng mga Duterte, sinasampahan nila ng kaso. Nakakabuti talaga. Bong, untangin mo, Bong. Tigil mo na yung panggigipit. Ako sa akin, pag ako ordinaryong Pilipino, bakit ba ang mga kakampi lamang ng mga Duterte ang kanilang mga kinakasuhan? Samantala, pag tiningnan nyo po, ang maraming magnakaw sa kaba ng bayan ay kakampi ng mga ng mga Marcoses. Ngayon, nandyan sa kanila lahat, di ba? Ano po ang dito? Ano po ang nangyayari ngayon sa gobyernong ito? Puro lamang ito ay panggigipit. Para sa akin, panggigipit, no? Patahimikin ka para wag ka nang kumontra, sumabay ka sa sayaw ng mga demonyo. Pero hindi kasi pwede ganyan sa demokrasyang bansa. Kailangan kasi may magkikriticize, kailangan kasi may oposisyon, may administrasyon para magkaroon ng check and balance. Kasi po, kung hahayaan lang po natin itong gobyernong Marcos gumawa ng hindi maganda at walang magkikriticize, ano po ang magiging kahinatnan ng bansang ito? Demokrasya po tayo. Tanggapin po ninyo na may mag-criticize. Kaya itong mga kaso laban sa mga, sinama na si Kuya Bungo, halos lahat na sila diyan sa Brib 13 na determine na pro-Duterte, lahat kinakasuhan. Halata na masyado. Hindi na po makikinig at hindi na po maniniwala ang taong bayan dito sa mga kaso dito na gawa-gawa ng ombudsman, gawa-gawa ng NBI, gawa-gawa ng Kumilig. Selective po ito .
Maliwanag kung sino lang po yung oposisyon, yun ang kinakasuhan. Nagkikriticize, yun ang kinakasuhan. Martial law. Ang datingan. Kayo ho, ako nga sa akin, sabi ko, putsa, itong gobyernong ito masyadong balat sibuyas. Gusto nila ay magiging kakampi nila lahat, pero hindi nga po pwede. Dahil ang mga yan may mga kanya-kanyang prinsipyo. Ang mga yan ay may kanya-kanyang disposisyon sa buhay. Kaya hindi nyo po pwede lahat hatakin papuntang impyerno. Kayo na lang, sama-sama kayo doon. Ang mahirap kasi dito sa gobyernong ito, hindi nyo matanggap-tanggap na may mga senador po talaga na ayaw sa patakaran ho ninyo. Ayaw sumunod sa sayaw ng mga impakto dyan sa apoy na papuntang impyerno. Kayo na lang. Oh, isama nyo na yung mga nakangiwi ang panga. Mga na yun sa Department of Justice, puta, budlat na budlat yung mata eh. Nakangiwi pa yung panga. May sa Darden, budlat ang mata, puta, ang mga budlat. Lagdamiyo, ganun din. Diyos ko, animal. Leader nila, ganun din. Kaya ito si Pinky, hindi pa rin po nila matanggap-tanggap na napalitan sila diyan sa Senado. Yung liderato ni Tuta Soto ay natapos na. Dapat lang ho palitan kayong mga hinayupa kayo. Dahil wala naman kayong nagawa. Ikaw, Pinky, putang ina, ilang buwan ka ba nagiging Senate Blue Ribbon Committee Chairman? Ano pa nangyayari sa Blue Ribbon? Nagkaroon ka ba ng investigasyon? May report ka ba na si Tambaloslos ang mastermind? Pinatawag mo ba itong mga Bersamin? Hindi nyo pinatawag eh. Yung 18 ex-Marines, pinatawag nyo ba? Hindi nyo pinatawag. Kasi nga, may pinagtatakpan kayo na katotohanan yung masakla. Kaya ito si Panfilo Lacson, umaasa pa rin ng kudita na naman. Anak ng kagwang o lagi na lang ganun. Gusto daw nila ikudita si Senator Alan Peter Cayetano at ipapalit daw nila si Sherwin Gatchalian. Ito, pakinggan natin. With very imperfect choices kasi ang dami sa membro ng Senado ngayon may mga kaso ranging from crimes against humanity to Dito tayo. Possible change of leadership sa Senate. Dahil sobrang gulpi yung Senado ngayon as an institution eh. Wala bang possibility na magkaroon ng pagbabago next week? Utang ina kang Liamas, tartar pa dyan. Alam mo Liamas, no? Bugbog daw ang Senado. For your information, kalbong Liamas may tartar na pwedeng matamnan ng sibuyas. Ang nanggugulo po sa Senado, ang nagbugbog po ng Senado, itong sila ni Panfilo Lacson. Kasama si Tuta Soto. Dahil hindi po nila matanggap na napalitan po sila, nakudita sila. Kaya ngayon, dahil mga sakim sa kapangyarihan, mga swapang, putang ina, hindi pa nga nagdalawang linggo si, wala pang isang linggo si Alan Peter Cayetano. 2 linggo, wala pa. Gusto niya agad ninyong ikudita, mantakin mo. Yung wala pang 1 linggo, wala pang ilang araw, gusto niya agad ikudita, puta. Mga siraulo, mga sakim sa kapangyarihan, pinagbigyan naman kayo. Blue Ribbon Committee, may nagawa ba? Nangyayari dyan sa Senado na maayos? Wala. Puro pamumulitika, pinagtakpan ninyo ang mastermind eh. There's always a possibility. Kasi noon, 5 lang kami. Naging Senate President si Tito Sen eh. Ngayon, 11 kami. Dati, 9 lamang sila, 15 kami. Pero napalitan si Tito Sen. So, lahat possible eh. And this much I can say, yung pagpapalit ng liderato, in this present situation, it's in the works. it's in the works. It's in the works. Kasi, So, ibig sabihin, is in the works, tinatrabaho na po nila ngayon, napapalitan talaga nila si Senator Alan Peter Cayetano. So, palitan ninyo. Ako sa akin, wala naman ng problema kung papalitan nila si Senator Alan Peter Cayetano. Unang-una, hindi naman natin kailangan talaga din ng liderato dyan sa Senado.
para sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi naman talaga ma-impeach si Inday Sara, Panpilo Lacson. Manguyot ka na lang kahit anong gawin ninyo. Kayo ni Tuta Soto, Risa Ontiveros, ito si Bam Aquino, duda pa nga ako kay Bam Aquino kung bubuto yan na ma-impeach si Inday Sara. Dali siya sa Iglesia ni Cristo para sa akin. No? Dali talaga kasi nga, inendorso ka ng Iglesia ni Cristo. Ano bang purpose nun? Para hindi ka buboto sa impeachment labang kay Inday Sara. Alam nyo po, nakukuha ko rin yung mukhang napaganda pa nga yung style ng Iglesia na inendorso yung isang dilawan na si Bam Aquino, no? Ng INC. Kasi pag nanalo ito, pwede pong mahatak nila. Siguro may kasunduan na yan. Sige Bam, endorso ka namin, pero sa impeachment labang kay Inday Sara, wag kang magkamali, nabuboto ka na ma-impeach si Inday Sara. Parang ganun siguro, no? Wala pa rin silang numero na makukuha para sa akin. Kahit anong pagbabaaib. Kahit ngayon, palitan ninyo si Cayetano, hindi naman talo dyan si Inday Sara. Ang talo dyan ang publiko. Dahil yung flood control issue, pinagtakpan lang ng dalawang kwanggol na to, si Tuta Soto at saka si Ping Lacson. Siyempre, kailangan po nila yan pagtakpan dahil si Tuta Soto binanggit dyan sa 18 soldiers na nag-deliver po ng 5 malita dyan sa opisina niya sa Baclaran. Ito na po yung nangyayari dyan. Tuloy. Maba yung dinig namin. Actually, we've been hearing of a counter coup since early this week, since late last week. And one version of the events that we heard, Senator, was that may mga ready na tumawid, kaya lang somebody was asking to become Senate President that was not palatable to the minority. Is that correct? That is correct. Ayaw daw ng extra Kasi cheese. ganun yung posisyon naming 11, no? Kasi never kaming, kasi bago lang kami magkakasama. Kasi dati naman, di ba, although dati naman magkakasama na kami kay Tito Sen, di ba? Pero before that, yung iba sa kanila nandun kay Senator Chis, eh. So, hindi pa kami ganong katagal magkakasama. Unlike yung mga nasa 19th Congress na nag-abot-abot sila. Kami, mga bagong salta kami ulit, eh. So, ang aming matigas na posisyon, sasabihin ko na ito, no? Nagkaisa-isa kami kasi sa tingin namin, ako mismo nag-propose ito, medyo untenable yung position ni Tito Sen. At he also has acknowledged this. So, naging compromise, ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11, sa aming 10. No? 11 kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Ang pinag-uusapan na lamang, kasi ang tingin namin, si Senator Sherwin, acceptable doon sa pwedeng tumawid. Kasi nga, ang naging problema ni Tito Sen, ang comment sa kanya nung ilan, at least yung tumawid sa kabila ngayon, narinig namin na hindi siya marunong mag-alaga ng kasamahan. Yun nga yung medyo inangalan ko, kasi hindi ito galing sa new minority, doon sa tumawid. Sabi ko, hindi marunong mag-alaga. Define alaga. Ang definition ng alaga, magkaiba yung, sa akin, being a former chief PNP, ang definition ng alaga, you attend to the moral and welfare of your men. Yan ang natutunan ko, eh. Pero kung yung alaga na kukuha ka na mag-i-insert ka ng 142 billion sa GAA para ipamudbod sa mga kasama mo, sa akin maling definition ng alaga yun. So, malinaw lang. So, kung yun ang naging dahilan, kung bakit Okay, himayin nga natin yung mga sinabi ni Panpilo Lacson. So, yung interest nila ngayon ay palitan itong si Senator Alan Peter Cayetano kasi nasagasaan talaga sila ng todo dito. At lalo na po yung Senate Blue Ribbon Committee Chairman ngayon ay Cayetano rin, si Pia, abogado. May alam sa batas, talagang madudurog sila ho dito. Sa akin, hindi na po ito usapin sa impeachment, no? Laban kay Inday Sara, yung change of leadership. Ito ay usapin patungkol sa flood control. Ito na po yung nakikita ko, no? Pag-uusapan natin. Ang tanong, kasi sabi, kaya daw yung 4 tumawid dahil hindi marunong mag-alaga,
itong si Tuta Soto. So ito po yung numero ng majority. So ito po yung mga senador na gusto nilang hatakin papunta sa kanila para magkaroon ng kudita. At ngayon si Sherwin Gatchalian na po ang kanilang binibida ni Panfilo Lacson. So kung for example si Senator Chis Escudero, ang sabi diyan, tatawid ako pag ako yung magiging Senate President. So kung hindi po magiging Senate President si Chis Escudero, so hindi siya tatawid. So hindi nila mahikayat si Chis Escudero. Ilan sila? 11. So ngayon, yung dalawang tumawid na Villar, malabo rin po ito makuha nila. No? Muli. Kasi nakatikim na at nagbitaw mismo si Camille Villar na kung sino po yung kakala sa Brief 13 ay mas traitor pa kay Judas. So itong dalawa malabo. Si Pia Cayetano na ito yung tinutukoy nila na 4 na hindi daw marunong mag-alaga si Tuta Soto. Senate Blue Ribbon Committee Chairman na eh. Alangan naman, ikudita niya yung kanyang kapatid, sumalabo rin tumawid. Loren Legarda, nakita ko yung simpatiya ni Loren Legarda kay Pia Cayetano. Sumalabo rin po ito tatawid. So sino na lang po yung magiging prospect nila na tatawid po sila sa majority o sa minority para makudita si Cayetano. Si Villanueva na lang at si Jinggoy Estrada. Yun na lang ang nakikita kong posible mahatak ni Panfilo Lacson at mahatak ni Tuta Soto. Itong dalawa, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, pag ito tumawid, ayan, maagaw po nila. Yung admin, yung leadership ng Senado. Ito, kung mangyari po yan sa Lunes, baka tumama po ako sa aking prediction. Pero sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara, malabo na po si Inday Sara ma-impeach. Dahil ang mga to, kahit babaliktad pa dun sa kabila, hindi na po talaga to buboto para ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Lalo na po ngayon itong si Mig Zubiri. Si JB Ejercito. O ito, basahin po natin. Meron kasing convoy ito na nakikita natin ngayon sa social media. Ayan o. Nagpasalamat si JB Ejercito sa Davao de Oro. Ang sabi ni JB Ejercito, dagang salamat sa mga taga Davao de Oro sa mainitong pagdawat sa amo. Diligod na ko ni malimtan. May nag-comment dyan eh. Ano man ang comment? Si Doc Mata. So, PDP laban po ito. Si Doc Mata, Duterte supporters. Ang sabi ni Doc Mata dyan, yes, basta ayaw lang impeach si BP Sara. Makabalik ka. Oh. Wag lang daw bumuto na ma-impeach si Inday Sara. Makakabalik ka. Ang sabi naman ni JBR Sito, nag-reply, mula noon, di po ako pabor sa impeachment dahil very divisive at nakakadagdag sa gabal sa tunay na kaunlaran. Ayan. So bawas pa kayo. Mga bubunistang tanganista. Si J.B. Ejercito, hindi boboto na ma-impeach si Vice President Inday Sara. So ano ngayon? Yun conviction, 0 po ito. Walang makonvict na Inday Sara sa impeachment court. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, ang change ng leadership, ang issue dito ay patungkol sa flood control na ayaw maimbestigahan ni Tuta Soto at ni Panfilo Lacson dahil sila dali din dito. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan sa bawat
sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan, sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.